Let us continue to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Yes, God. Yes, Lord. Bless the Lord, O my soul. O my soul. And worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And all that day when my strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forever. Oh, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Oh, this time, let us pray all together. This gathering is possible because of the Holy Spirit. Let us ask for His guidance. Sa pamamagitan po Niya, ay maunawaan natin ang lahat ng salita na ihahayag sa ating kalagitnaan. Bigyan tayo ng isang puso mapagpakumbaba.
isang pusong natuturuan, isang pusong nakikinig at patuloy na tatanggap ng kanyang mga pagtutuwid. Hayaan po natin ang banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy at paghari at gumawa sa ating mga buhay. As we shout, "Oh my soul, overcome." Oh, let us pray all together. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat. Ikaw lamang po ang inaasahan namin kikilos at patuloy na mangunguna sa amin. Sa iyo lamang namin, Panginoong Diyos, ihahayag ang lahat at naniniwala kami na anuman ang mga bagay na loloobin mo para sa aming mga buhay, Panginoong Diyos. Walang ibang tunay na sasambahin, walang ibang lubos sa tunay na papapurihan sa aming mga buhay, kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat. Ikaw lamang po ang inaasahan namin na kikilos at patuloy na mangunguna sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang aming dakilain. Ikaw lamang, O Diyos, ang lubos sa tunay naming papurihan sa buhay po ng bawat sa puso amin. Sa iyo lamang namin itinatalaga ang lahat. Ikaw lamang po ang inaasahan namin kikilos at patuloy na mangunguna sa buhay po namin, Panginoong God. Patubayan mo kami, Panginoong Diyos. Ibigay pagkaloob mo sa amin ang lahat ng aming kinakailangan. Hayaan mo, aming Diyos, ikaw lamang ang aming madakila at tunay na mapapurihan sa buhay ng bawat isa. Naniniwala kami na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, patuloy kaming tatatag, patuloy kaming titibay, patuloy naming mararanasan, Panginoong Diyos, ang katagumpayan, Panginoong Diyos, sa aming mga pananampalataya at sa lahat ng paglilingkod na hinahangad at inanasa mo, Panginoon, para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwalang lahat at nananalig po kami sa lahat ng iyong kabutihan at sa lahat ng iyong katapatang gagawin sa amin. Salamat po, Ama, inaangkin namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy namin hinahangad ang katagumpayang igagawad mo sa buhay ng bawat sa puso amin. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sapagat wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. And we pray, Father God, that you are going to reveal the word, Father God, that will encourage our spirit and our soul, Panginoong Diyos, upang kami makapagpatuloy sa aming paglilingkod at pananampalataya hanggang sa muling pagparito aming Panginoong Hesus. Wala kami, Panginoong Diyos, sa sapat na karunungan. But through your word, Panginoong Diyos, alam po namin, Panginoon, ng aming mga puso'y matuturuan at gagabayan ng iyong banal na Espiritu Santo. At ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang magtatagumpay at gagawa sa buhay po ng bawat sa puso amin. Tulungan mo kami, Panginoon, at sa iyo lamang namin, Panginoon, tunay na hinahabilin ang aming gawain mula umpisa hanggang sa matapos. Lead us through your word, Panginoong Diyos, and lead us through your Holy Spirit. Panginoon, hayaan mo, Diyos, sa pagkaisahin mo kami sa araw na ito. Pagkaisahin mo ang aming pananampalataya, ang lahat ng paglilingkod at ang aming mga spirito, Panginoong Diyos, ay tunay na lumakad, Panginoong Diyos, ayon sa iyong katwiran at ayon sa iyong dakilang kalooban. Dinadalangin po namin ang katagumpayan ng aming gawain, Panginoong Diyos, at wala kaming gagawin, Panginoong Diyos, kundi ang makinig at tanggapin, Panginoong Diyos, at sundin ang lahat ng mga salitang ihahayag mo sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kalamay, kapwa at handog para sa iyong gawain. Hayaan mo, Ama, na patuloy nilang maranasan ang pagpapala mo, ang pagkilos at paggalaw ng iba na Espiritu sa kanilang mga buhay, at hayaan mo hindi sila magkulang sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At ikaw, O Diyos, ang magbalik nito sa kanilang lagi ng siksik at nagumapaw na pagpapala. Salamat po, Ama. Maingat namin ibinabalik sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. You may all be seated. Praise the Lord. Please open your Bible to sa mga gawa, Kabanatang 18, talata po ay 9 hanggang 10. Acts chapter 18, verses 9 hanggang 10. Kung nakita nyo na po, sabay-sabay po nating babasahin. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasa iyo at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka
sapagkat makapal ang mga tao sa bayang ito. Praise the Lord. Finding wellness for the soul. David declared in the book of Psalms, he said, whatever things happen in my life, it is well for my soul. Tayo pong lahat ay naglalayon at nagdanais na maglingkod at manatili po sa tinatawag na kalooban ng Diyos. At nananalig po tayo na nariyan ng Diyos na kumikilos at gumagawa sa buhay po natin. He always in our side. Sabi nung inawit natin kanina, He's really our shepherd. Whether you are in the place of hard situations or difficulties, shepherd of my soul, of our soul, is there for us. Gagabayan at gagabayan tayo ng ating Panginoon. According to Acts chapter 18, verse 9 up to 10, Apostle Paul was warned by the Lord through His Word. As sinabi ng Panginoon sa kanya na huwag siyang matakot, magsalita, at huwag siyang manahimik, sapagkat ang Diyos ay isa sa kanya. Kung titingnan po natin dito sa binasa nating talata, maybe God knows what really the weakness of men. Madali tayong matakot, madali tayong mangamba. Marami tayong kinatatakutan at marami tayong pinangangambahan sa buhay ng bawat sa atin. Pero, ipinangako ng Panginoon, katulad ng pangako ng Diyos kay Pablo, huwag kang matakot. Ako ay sa iyo. Pero kailangan natin maintindihan mabuti why today in our worship service, the life of all Christians were being compared to the life of Paul. Kasi sa totoo lang po, kakaiba naman talaga yung naging buhay ni Apostol Pablo sa buhay po ng mga maraming mananampalataya ngayon. Si Apostol Pablo po, his task and his works, lahat po na mga gawain at lahat po ng mga bagay na inisip ni Pablo ay kakaiba sa iniisip at ginagawa ng mga mananampalataya. The problem of Paul is not the problem of all Christians today. Tayo, alam ko po kahit mananampalataya na tayo, masigit natin pinoproblema yung mga pangangailangan ng ating mga katawan. Our daily living. How to prepare good things for our family. Iniisip natin kung ano yung mga bagay na magandang mangyayari para po sa ating sarili. O gusto nating mapalawak yung ating kaalaman sa sanlibutan ito upang tayo kilalanin at maranasan natin sa ating magbuhay ang kaginawaan. But according to the Word of God, the tasks and the works of Paul, hindi niya pinoproblema yung mga bagay na yon. The only problem that Paul has is to declare the gospel of Christ. Yun lamang yung kanyang tanging gawain. Iyon lamang po yung kanyang tanging isipin sa kanyang buhay. Every day of his life, araw-araw sa kanyang buhay, ang maihayag niya si Kristo sa pamamagitan po ng kanyang buhay. Siguro sasabihin natin, madali lang naman. Maaring sasabihin natin sa oras na ito, pwede namang masalita o masabi ni Apostol Pablo o magawa natin ang mangaral ng salita ng Diyos. Sa panahon po natin ngayon, sa kasalukuyan, madali po talagang mangaral. Madaling magbahagi ng salita ng Diyos. Why? Because there is no great persecution.
Wala tayong nararanasang papatay sa atin kapag tayo nangaral ng salita ng Diyos. Wala pong gagambala sa atin at uhulihin tayo at ikukulong at papatayin dahil tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. But in the time of Paul, sa panahon po niya Pablo, na ginagawa niya po yung gawain pinapagawa sa kanya ng Panginoon, it is not very simple. Kailangan niya po yung tinatawag na katapangan para magawa niya yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. To make it possible, he needs some really good courage para po magawa niya yung mga bagay na yun. Ang tanong, bakit kailangan paggawin niya po sa Pablo? Amen po ba? Kung mamamatay naman siya, bakit kailangan niyang gawin? Yun po yung sigurong katanungan ng iba. Bakit nga ba pinipilit niya po sa Pablo na ganapin yung mga gawain iyon? Gayong papatay na po siya. Katulad ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, kung ano ang ginawa ko ng unang araw, yun din ang gagawin ko sa huling araw. Jesus Christ, even though He will face the death tomorrow or the next day, He will try to pursue and continue the works which the Father God or God the Father have given to Him. Itutuloy at itutuloy ng Diyos yun, ng ating Panginoon, yung ipinapagawa sa Kanya. So magiging maliwanag sa atin ngayon na si Apostol Pablo may dahilan. May dahilan kung bakit ganun siya kaanab. Ang dahilan ba nito ay dahil marami siyang tatanggaping pagpapala? Amen? Mas malaki po ba yung sasakurin ni Apostol Pablo kung bakit ginagawa niya yung bagay na yon? Kasi diba, kung magiging katanungan natin, bakit nagiging masipag ang tao sa mundong ito? Nagiging masipag tayo sa trabaho na meron tayo ngayon. Why? Because kung masipag ka, mas malaki yung iyong makakamtan. Amen? May chances ka na maging maganda ang iyong posisyon sa isang kumpanya kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay matyaga sa iyong trabaho na ginagampanan. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa po natin, kung meron po tayong ginagawa sa kapanahon ngayon, it is really for the sake of ourselves. Ang makikinabang po nun, tayo. Hallelujah. Kasi gusto po natin na makita natin yung physical natin in terms of material or financially, physically, in good terms tayo. Pero yun ba talaga yung layunin ni Apostol Pablo kung bakit ginagawa niyang pilit o patuloy siyang nagsusumikap na gawin yung ipinapagawa sa kanya ng Panginoon? Remember, sabi ni Apostol Pablo, I work. Even though I am a servant, I work. Kaya nga tinawag siyang tent maker. Sapagkat kahit na po siya ay nangangaral ng salita ng Diyos, nagtatrabaho pa rin si Apostol Pablo para po siya ay hindi maging pabigat sa mga mananampalatayang kanyang tinutuluyan. So ibig sabihin, hindi po yun yung dahilan. Na maintindihan natin mabuti dito na it is all for the sake of His own soul. Yung kanyang kaluluwa. Maintindihan natin mabuti na ang tanging pinapahalaga ni Apostol Pablo dito ay yung mararanasan ng kanyang kaluluwa kapag ginanap niya yung ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. That's why there is no such thing or such word in his life to quit sa lahat ng kanyang nararanasan even though he will face death. Kaya nga, ang tangi lang pinapanghawakan ni Apostol Pablo para magawanap niya yung gawain, yung pangako ng Panginoon, ako ay sasaiyo. Sabi ng Panginoon nga dito ay, sapagkat makapal ang mga tao ko sa bayan ito. It means God prepared men to help Apostle Paul. Ang Diyos mismo yung naghanda ng mga tao niya. Pag sinabing tao niya, men who will work for His glory, men who will work for His will. No? Makakahanap ka ng mga taong makakasama mo para hindi ka mahirapan sa gawain pagka ipinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Church members,
mga mananampalataya at mga anak ng Diyos, hindi masama at hindi kasalanan, ingatan natin ang ating katawan para hindi ito mapahamak. Dapat lamang po yan na gawin po natin to nourish your life physically. It is okay. Pero, kung paano pinangangalagaan nawa natin yung ating katawan, pangalagaan din natin yung kapakanan ng ating kaluluwa. Hindi lamang natin dapat isipin na, sana gumanda. Amen po. Yung nangangarap po na gumanda ka ng buhay sa mundong ito, it's okay. Kasi nandito ka sa mundo, lahat tayo kailangan pa rin natin ng pera. Amen. Kailangan pa rin natin kumain. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin magsumikap para po tayo mabuhay sa mundo ito because we have this body. Itong katawang ito ay nangangailangan ng pagkain, nangangailangan ng mga bagay na material para sa mundo ito, para ito ay mabuhay. Pero tandaan po natin na ang buhay po natin hindi lamang sangkap ng isang katawan, kundi meron din po tayo isang kaluluwa at spirito na nasa loob nito. That's why we need to find that wellness for our soul. Amen? Kapag tinanong po kayo, di ba, laging tinatanong ang mga Pilipino, kamusta ka na? Anong sagot po natin? Mabuti naman ako. Hallelujah. Tanungin mo yung katabi mo ngayon, kamusta ka na? Di po ba, karaniwan ng mga tao, kapag kinakamusta natin sila, we are talking about physical. Amen? Kaya nga, kapag nakita ka ng mga klase mo, yung mga, kapag may reunion, amen? Uy, hindi ka pa nagbago, yung tsura mo, ganun pa rin. Uy, asensado ka na, mayaman ka na. Amen? Pero kapag mananampalataya ang nagtanong ng kamusta ka na, hindi po tinatanong kung mag-ilan ang pera mo, meron ka bang ATM, meron ka bang bankbook, meron ka bang kotse, meron ka bang bahay, meron ka bang lupa. Ang tinatanong sa iyo, kamusta na ang kaluluwa mo? Because our real self, our true self is not our body. Our true self is our soul. Amen. Kahit na hindi yan mananampalataya, kahit na hindi pa yan na kay Kristo at wala pa siya sa pananampalataya kay Kristo, tandaan po natin, meron din siyang kaluluwa. At ito yung mismo makikita natin na isinasantabi ng maraming mga tao. Amen. Kahit na alam nila na may kaluluwa sila, pero isinasantabi nila ito. But the will of God, yung tunay na kalooban ng Diyos sa atin, ang kalooban ng Panginoon sa atin na hindi lamang tayo likhain para sa sanlibutan. Sana hindi niya na ipin-repair ang kalangitan. Amen. Sasabihin siguro ng iba, kaya naman pin-repair ang kalangitan para tirahan ng Diyos. Tandaan po natin, God is everywhere. God is fit to heaven, God is fit on earth. Amen po ba? Anong sabi ni David? The heavens is my throne, and sabi niya, the earth is my footstool. Ganong kalaki ang Diyos. Ang kaharian niya ay ang kalangitan, pero ang tungtungan niya ay ang lupa. Kaya kahit nasa ang dako, pwedeng manirahan ng Diyos. Tayo. Amen? Tayong mga tao, bilang may katawan, kailangan natin ng tirahan. Nakakahabag naman kung ang itsura po natin ito. Amin po ba na may katawan tayo, pero wala tayong bahay. Kaya maraming mga, di ba, yung mga tao lang, yung mga poor people na walang matirahan, nandyan lang sa labas, naninirahan. Amen. Nakakatuwa nga dito sa Pilipinas, lahat pwedeng bahay. Ilalim ng tulay, pwedeng bahay. Amen. Kariton, pwedeng bahay. Anything. Amen po ba? Alam niyo po mga Pilipino mautak. Lahat pwedeng gawing bahay. Amen. Pero pag namatay tayo, iniisip din natin yung kapakanan ng kaluluwa natin. Kaya nga, yun yung tunay na kalooban ng Diyos sa atin. You need to think your soul. Naparito ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Nang naparito ang ating Panginoong Jesus, He never spread pinagkalooban sila ng kayamanan, ng mga material na bagay. Ano ibinigay sa Kanya? Repent, for the kingdom of God is at hand. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao,
kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. It means you are not only living for your body, but live also for your soul. At yun ang kailangan ng ating katawan. Amen? Hindi lamang natin mapanatili yung ating pamumuhay sa mundong ito sa pamamagitan ng ating mga pisikal, but we need also to retain the status of our soul, yung kalalagayan ng ating kaluluwa. Kaya nga last Friday, nagkaroon tayo ng gawain. Doon sa prayer meeting, sinabi natin doon na, di po ba, kapag may problema tayo sa pisikal, ang laging affected ay yung ating kaluluwa. Pero hindi mo ba alam na yung physical mong yan, kahit na mamatay po yan, wala yung ibang pupuntahan kundi pagkabulok. Samantalang yung kaluluwa natin, kailangan pa niyang magpasya kung saan ba siya pupunta. Doon ba sa tinatawag na wala hanggang buhay o doon sa wala hanggang kapahamakan? Kaya, to find the wellness for the soul is, kailangan natin makita yung mga taong nakaranas na kahit na sinusubok at kahit na mamamatay na po sila, pero sinabi pa rin nilang, it is well for my soul. Ito yung kailangan ng aking kaluluwa, ito yung mabuti para sa aking kaluluwa. Tingnan natin yung naging buhay ni Apostle Pablo. Gawa 17 and Gawa chapter 18. Kapag binasa niyo po yung ang mga gawa, kabanatang 17 at kabanatang 18, you can see the life of Apostle Paul's struggle. Nag-umpisa po yung mga struggle na naranasan ni Apostle Pablo nang tanggapin niya po mismo yung calling, yung pagkatawag ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi ko nga po sa inyo kanina, kung tayo ang pinoproblema natin, paano tayo kakain? Amen po ba? Paano tayo aasenso? Paano tayo kikilalanin ng sanlibutan? O paano natin pagiginawain ang ating mga buhay? Yan yung pinoproblema po natin. Si Apostle Pablo, hindi yan na naging problema niya. Simula nang makakilala siya sa Panginoon, ang naging problema niya, paano niya ipangangaral ang salita ng Diyos? Paano siyang magpapagamit ng lubusan sa harapan ng ating Panginoon? That is really his problem. Tanong, si Pablo ba kailangan pang kumain? Amen. Kumakain pa ba siya? Amen. Dahil kung hindi kakain si Apostle Pablo, mamamatay siya. Pero hindi niya prioridad ng pagkain physical. Ang prioridad niya ay yung pagkain ng kanyang kaluluwa. Kayo po ba? Tayo po ba na narito sa loob? Ano po ba yung prioridad natin ngayon? Pagkain physical o pagkain spiritual? Hallelujah. That's why sometimes Christians, even though they are inside the church, nagtanong po sila, alam nyo, may nagtanong po sa amin, yung mga pastor dito na nag-seminar, sabi niya, Pastor, bakit yung church nyo may mga lamesa? Kumakain po kayo every Sunday. Di ba? Kasi nga naman, pag may lamesa ganyan, pag nakakita ka agad ng lamesa, ano po agad iniisip? Di ba? Pagkain. So, hindi po, Pastor. Kaya po kami may lamesang ganyan. Una po, alalay po yan. Para yung bangko po namin hindi masira. Natawa po siya. Bakit naman ganun? Kasi sabi ko, pag may lamesa, at least kahit paano po, nakakatulong po yung siko. Amen. Hindi po lahat sa puwet. Amen. Hindi po siya bumibigat kasi lagi po siyang nakasandal na ganyan. Amen. And sometimes, may mga mananampalataya na habang nagpipreach ang pastor, kumakain. Amen? Nguya ng nguya. Hallelujah. Wala na pong masama kung gusto niyo pong ganyan, na habang nagpipreach si pastor, kumakain kayo. Pero parang ang sagwa. Parang nangiigit ka, pastor, ako kumakain, ikaw hindi. Hallelujah. So, we need to think, now, Apostle Paul doesn't have that problem about physical. Diyan po, kung babasahin po natin yung Acts chapter 17, the Paul's struggle, that is the time when Apostle Paul was being imprisoned in Philippi.
Kauna-unahang lugar na kung saan napiit po at nakulong si Apostol Pablo ay sa lugar ng Pilipos. Saan pong lugar? Unang nakulong? Pilipos. Diyan po siya unang nakulong. Amen. Bakit siya nakulong? Dahil ba nanaksak siya, nagnakaw siya, nang-snatch siya? Hindi po. Dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos, ni Kristo. Because of his faith in Christ, he was imprisoned in Philippi. Amen. Tingnan niyo po, isang tao na napakalaya, napaka-kilalang tao, well-known officers and Pharisees, a Roman soldier, a Roman citizen. Pero nung nag-twist yung kanyang buhay at nanalig siya kay Kristo, bigla na lang siyang ikukulong. Dati, siya ang nagpapakulong. Hallelujah! Ang trabaho ni Apostol Pablo, magpakulong ng mga mananampalataya. Dahil hindi pa niya nakikilala nun si Kristo. Pero ngayon, sino na yung kinukulong? Yung nagkukulong, siya na ang ikinulong. So, maybe at that time, masasabi natin si Apostol Pablo, nag-iisip, dati ito trabaho ko ito, ngayon, ako na ang tinatrabaho nila. After he was being imprisoned, he was released, and he escaped to Thessalonica. Pumunta na po siya ng Thessalonica, at wala siyang ibang ginawa sa Thessalonica kundi mangaral. Amen. At pumunta siya doon sa Berea, diba? Berea, Acts chapter 17, verse 11 and 12. Makita natin doon, diba, na nakita niya yung mga taga-Berea na kapag ipinapangaralan niya ng salita ng Diyos, sigurista yung mga taga-Berea. Bakit? Kasi pagkadating nila sa bahay nila, tinitignan nila yung kasulatan kung ang tinuro ni Apostol Pablo ay totoo o hindi. He was escorted. Amen po ba? At pagkatapos niyang pumunta sa Thessalonica, he went to Athens. Alam niyo po yung Athens? It is a place of Egypt. Sa Egypt po, lahat ng tao doon, panay karunungan. Kaya nga sa Athens, kapag pumunta po kayo sa Athens, nandun po yung kanilang mga philosophers. May mga rebulto po doon yung mga philosophers po nila. Pag pumunta po kayo ngayon sa Athens. Kasi matatalino po yung mga tao doon. At doon siya nakipagtalakayan. Alam niyo po yung tinalakay ni Apostol Pablo, yung dating tinatalakay niya tungkol sa karunungan ng tao, ang tinatalakay niya ngayon ay ang tungkol kay Kristo. That Christ was died, and after 3 days, He was resurrected. And He is our Messiah. He is the God sent to us para tayo iligtas. At pagkatapos niyang pumunta sa Athens, yan po yung nakasulat sa 17:18. Pagdating niyo sa bahay, basahin po ninyo, pumunta po siya sa Korinto para magmisyon. Anong ginawa sa kanya sa Korinto? Pinagtawanan po siya. Tinuya siya na maraming tao dahil kay Kristo. So, tignan natin dito. Is the life of Paul very easy? Naging maganda ba yung flow nung simula nung maglingkod si Apostol Pablo? Kaya nga sabi ko po sa inyo, kahit mananampalataya tayo, I think mas malayo pa rin yung pamumuhay natin sa pamumuhay ni Apostol Pablo. Very far from our lives. Kahit mananampalataya tayo, wala tayong problema sa gawain. Hindi natin pinoproblema yung gawain. Pero si Apostol Pablo, simula nang makakilala sa Panginoon, ang pinoproblema niya na ay kung paano magpapatuloy yung gawain ng ating Diyos. Pero instead na makaranas siya ng tinatawag na kaginawaan because he's obeying. Amen po ba? He's obeying the word of Jesus. He's obeying the command of the Lord to him. Pero hindi naging madali. It's not very easy. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, the task and works of Apostle Paul is not very easy. It's not very simple task. Alam ko, maraming mga Kristyano, we are expecting through our faith sa pamagitan ng ating pananampalataya, good things will come on our way. Amen.
Naglilingkod tayo sa Diyos. Maaring inisip natin, makapaglingkod sa Diyos para naman ako ay ingatan, pagpalain ng ating Panginoon. Pero si Apostol Pablo, habang siya'y naglilingkod sa Panginoon, sabi ko nga po, napakamasunod ni Apostol Pablo. Pero sa kabila ng kanyang pagiging masunurin, ang naranasan niya, kabaliktaran ng in-expect ng maraming mananampalataya sa kasalukuyan. Kakaiba. Saan ka nakakita, sumusunod ka, ginagawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, pero nangyayari sa iyo, nabibigit ka ng kamatayan. Pinaparusahan ka at ikinukulong dahil sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Amen? But, the question is, nabago ba yung paglilingkod at pananampalataya ni Apostol Pablo dahil sa naranasan niya? Kayong magsasabi, hindi ito nagbago. It has never changed. Kaya nga, binanggit ni Apostol Pablo, lagi kayong magpasalamat sa Diyos. In all things give thanks, for this is the will of God. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos sapagkat ito ang kanyang kalooban. Filipos 4:4, magalak kayong lagi at inuulit ko, magalak kayo. At nung nakulong sila ni Silas, amin po ba, anong ginawa ni Apostol Pablo at ni Silas nung sila'y nakulong? Umiyak ba? Nag-murmur ba sila? Bakit kami nakulong? Anong ginawa ni Apostol Pablo overnight? Umawit ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Alam na niyang nangyari, noong sila'y umaawit ng magdamag, doon sa kulungan na nakatiwarik pa sila, nayanig yung kulungan at nawawala sila sa kanilang tanikala. Hindi sila tumakas. Pero pinatunayan sa kanila ng Panginoon na ang kapangyarihan ng Diyos ay tapat sa kanila. He never lost his heart in doing God's ministry. Hindi po siya nawalan. Amen. Hindi siya nawala ng puso niya na tuparin at gawin pa rin yung ipinapagawa ng Panginoon. And he remains sober and faithful to God's ministry. Ang tanong, why? Sabi mo nga sa katabi mo, bakit kaya nanatili si Apostol Pablo? Amen. Anong sagot mo? Sagutin niyo po, hindi lang tanong. Tanongin, bakit kaya nanatili si Apostol Pablo? Anong sagot po ng katabi niyo? Kasi may napala siya, kasi binayaran siya, kasi may premyo siya, kasi ganun po ba? Kasi kung sa atin mangyayari, kung yung naging karanasan ni Apostol Pablo, ang mararanasan natin. Amen. Ngayon nga, ang mga mananampalataya, hindi maalab sa pananampalataya, hindi maalab sa paglilingkod, pero kung humingi sa Panginoon, sobra. Amen. Halimbawa po, meron po kayong tauhan. At sabi ng tauhan ninyo, Sir, Ma'am, pwede po ba kaming magpa-increase ng sweldo? Pero yung tauhan mo na yun, napakatamad. Yung tauhan mo na yun, reklamo ng reklamo. Kung kayo ang amo, ano pong sasagot niyo po doon sa tauhan ninyo na nagsabing, Sir, Ma'am, dagdagan niyo po ang aking sweldo? Siguro sasabihin mo doon sa iyong tauhan na yun, sandali, bago ka magpataas ng sweldo, magmasipag ka muna. Iwasan mo muna yung pagre-reklamo bago ka magpataas ng sweldo. Tama? May karapatan ka kasi ikaw ang amo. Pero alam niyo po ba ang mga mananampalataya, kung sino nagre-reklamo lagi, at kung sino yung tamad sa gawain, at hindi po gumagawa para sa Panginoon, siya po ang hingi sa Panginoon. Humihingi pa ng bonus at 13-month pay. Hallelujah! So, it is really, amen po ba, kung titignan po natin, kaya si Apostol Pablo, titignan natin, bakit gano'n si Apostol Pablo na sa kabila ng lahat ng nararanasan niya, hindi siya umalis. Hindi siya nandupaypay. Hindi po niya ipinakita sa Panginoon na, ayoko na kasi I need to quit this one. Kasi sumunod na ako sa iyo, pero ganito pa ang nangyayari sa buhay ko. Alam niyo kung bakit? Number one, because his soul remains in the love of God.
Yung kaluluwa mismo ni Apostle Pablo, nararamdaman niya, it is well for me to remain in the love of my God. Kapag tayo po, di ba, kapag nararanasan natin yung pag-ibig, yung pagmamahal, kahit na may nararanasan po tayong anumang klase po ng problema sa buhay, amin po ba, kapag nakakaramdam tayo ng pag-ibig na yon, yung pagmamahal na yon, kanina po pagpasok namin dito sa street natin sa church, may mag-asawa po, ewan ko kung nadatnan pa ng mga nag-church ngayon, may mag-asawa po doon sa kanto. Sino po yung nakakita? Nadatnan niyo pa po ba? Yung dalawa po doong mag-asawa sa may kanto, malapit sa NWOW. Amen. Alam niyo kung bakit ko nakwento sila? Kasi, nung pagpasok ko po, nagdadrive ako dahil naka-open yung window. Yung babae po, tinitiklo po niya yung kanilang pinaghigaan na karton. Doon lang sila natulog. Amen. So sabi ko, wow, nagmamahalan talaga sila. Kasi kahit sapin lang nila karton, at ang bubong nila yung kalangitan. Amen? Hallelujah! But, yun yung tinatawag na, till death do you part. In sickness and in health. In richness and in poor. Amen po ba? Amen? Nagsasama sila kasi nararamdaman nila yung pag-ibig. Kaya maraming bata ngayon, kahit sino na lang. Amen. Kasi mahal nila. Amen. Yung pagmamahal na yon, that is also what Apostle Paul experienced in God. Na kahit na may nararanas siyang hindi maganda habang siya'y naglilingkod, I know my God really loves him. Bakit? Kasi pinangako ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, di ba? Na magsalita sa kanila, huwag kang tumahimik. Yan po yung teksto natin, Acts 18, 9 and 10. Sabi doon na, sapagkat ako'y sumasa iyo. Bakit tayo magre-reklamo? Amen. Bakit mararanasan nating malupaypay? Bakit mararanasan nating tumalikod? Kahit kung may problema tayo, bakit tayo tatalikod? Di ba pinangako din ng Panginoon sa kay Pablo lamang ba ipinangako ng Diyos na ako ay sasayo? Remember, the name Jesus means Emmanuel. What do you mean by Emmanuel? God is with us. Ang Diyos ay nasa atin. Yun ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesus para iparanas, ipaunawa sa atin yung Diyos natin, Emmanuel. Hallelujah! Actually, hindi yun pangalan. Ang ibig sabihin ng Emmanuel, it is the attributes of God. It is the quality of God. Amen po ba? Hindi magagawa yun ni Satanas. Si Satanas, kapag nasa isang lugar, nandun lang siya. Ang Diyos, kahit saan ka, nandoon ang Diyos. Wherever you go, when you call the Lord, when you call the name of the Lord, He is there. Amen? Kaya nga, natuwa ako nung sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, marami akong tao sa lugar na ito. Hallelujah. Kaya alam niyo po ba na kahit saan tayo pumunta, hindi ka mapapahamak kasi maglalaan ng Diyos ng kanyang mga tao. Amen? Di mo ba? Katulad ng nangyari kay Elijah. Ano nangyari kay Elijah? Sabi niya, pumunta ka doon sa meron akong inilaang isang babaeng baog na magpapakain sa iyo. Amen? Hallelujah? So, kailangan isipin natin mabuti na kahit na anong nangyayari, hindi tayo dapat nawawalan. Everything that is really happening in your life, it is well for your soul. Kahit pagsubok ba yan, Pastor? Masasabi kong, it is well for my... Yes! Bakit? Sapagkat kung mararanasan mo lang ang pag-ibig ng Diyos, katulad ng pagranas ni Apostol Pablo. Kaya di ba, tignan niyo po, mula sa Pilipos, nakulong. Halimbawa, kung ikaw ay nakulong, di ba? Papatuloy ka pa ba? Hindi na. Kumbaga, parang matatakot ka na. Hindi eh. Lumipat siya sa Thessalonica. Pagdating niya sa Thessalonica, nangaral siya sa mga Berea. Hindi siya natakot. Kakukulong lang yan. Di po ba? Di po ba? Ano ba tawag doon sa kapag ikaw ay
napalaya? Parol, di ba? Alam niyo po ba yung may mga parol, nagre-report po yan. Bakit? Kasi kahit na malaya na po sila, kailangan nilang mag-report doon sa pulisya. Bakit? Para titignan kung meron siyang magiging record after na siya ay na-release. Kaya yung mga kriminal na nakulong at nakalaya, natatakot na silang gumawa uli ng krimen. Kasi baka sila'y makulong uli. Pero hindi krimen ang ginagawa ni Apostol Pablo, kaya siya nakulong. Nakulong siya dahil sa pangangaral niya ng katotohanan, nakulong siya dahil sa pagpapatuod niya kay Kristo. Kaya kung iyon ay krimen sa harapan ng maraming mga tao para makulong siya, kung ikaw si Apostol Pablo, mangangaral ka pa ba? Makukulong ka. Ginawa pa rin ni Apostol Pablo. Why? Katulad ng sinabi ko sa inyo, his soul remains in the love of God. Tingnan niyo po, di ba? Romans chapter 8, verse 38 to 39. Yung may mga problema at suliranin, ito po ang basahin natin ngayon, sabay-sabay ng may pananampalataya. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alimang ibang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Diba? Ilang beses sinabi, kahit. Wala tayong may kakatwiran. Kahit mataas, kahit mababa, kahit kapangyarihan. Sabi niya, walang makapaghihiwalay sa akin o sa atin sa pag-ibig ng Diyos. His soul remained. Kaya sabi ko, Lord, nakaka-encourage si Apostol Pablo na kahit na gano'n yung naging karanasan niya, amen, na wala naman siya ginagawang masama, pero sobra yung hardships and difficulties niya na nangyayari sa kanyang buhay, yun pala yung sikreto. His soul remains in the love of God. Sabi ng title ng topic natin, Finding Wellness for the Soul. Kung ang kaluluwa mo ngayon, kung nararamdaman at nararanasan natin ngayon sa buhay po natin, marami tayong pagsubok, marami tayong problema, masyado tayong nabibigatan, amen po ba? Huwag mong hayaang maapektuhan yung pananampalataya mo. Go on with your faith. Hindi dapat maapektuhan ang pananampalataya mo. Someone died. Someone you lost. Someone you lose in your life. Amen po ba? Hindi ko mo nawala ang isang bagay sa'yo, hindi ka na mahal ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoon. Paul knew God knows his circumstances and situations. Alam niya po sa Pablo. Alam din ng Diyos kung ano ang kanyang nagiging kalagayan. That God will prove His Word to those who trust Him. Tandaan po natin, patutunayan ng Diyos sa isang taong nagtitiwala sa Kanya ang Kanyang mga salita. Hindi mo mararanasan ng salita kung hindi ka magtitiwala sa Diyos. Diba? Katulad ni Apostol Pablo, nung sinabi ng Diyos sa kanya na huwag kang matakot magsalita, huwag kang manahimik, ako'y sumasa iyo. That's why he talked. He speak the word. Amin po ba? Bakit? Sapagkat alam niya na kung magiging tapat siya sa Diyos, patutunayan ng Diyos sa kanya ang kanyang salita. Pinatunayan ba ng Diyos ang salita niya kay Apostol Pablo? Amen. Gusto niyo po bang patunayan ng Diyos ang salita niya sa inyo? Kung gusto po natin, magtiwala tayo sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, aalis ka pa ba? Amen. Dahil ba sa problema natin, dahil ba sa suliranin natin, amin po ba, papaapekto ba tayo? Balikan nga po natin yung Acts chapter 9. Hindi na po natin babasahin yan, pero sa Gawa, Kabanatang 9, Apostle Paul understands what he's doing is right. Di po ba?
Yan yung isang bagay siguro na kahinaan nating mga tao. Kapag may pinaglalaban tayo, kasi alam natin tayo ay tama. Amen. Lahat naman tao may tama. Hallelujah. Tama ako, mali ka. Amen. Kaya nag-aaway yung maraming tao eh. Bakit? Kasi ikaw ang tama, siya ang mali. Siya rin, ang sabi niya, ako ang tama, ikaw ang mali. Tama? May tama ka. So, yun ang nagiging malaking problema natin. The problem, at that time, when Apostle Paul despised Jesus, sobra at that time in Acts chapter 9, ayaw niya talaga kay Jesus. Ayaw niya rin kung ano yung binabanggit na katotohanan ng ating Panginoong Jesus. That's why, yun ang dahilan kung bakit he arrested all Christians, all believers, and persecute them. Tandaan po natin, para kay Apostol Pablo, ang ginagawa niya ay tama. Of course, tayo kung na nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin maintindihan, bakit ginagawa ni Apostol Pablo yan? Mananampalataya ni Kristo yan. Bakit niya pinepersecute si Kristo? Si Kristo ang katotohanan. Tayong bumabasa, naintindihan natin yon. Pero nung hindi pa nakakakilala si Apostol Pablo, ang alam niya, ang ginagawa niya ay tama. Yun ang alam niya. Hallelujah. But, Acts chapter 9 is also the life twist of Apostle Paul. Yun po yung panahon na kung saan tinwist ng Panginoon 180 degrees. Hallelujah. Hindi pwedeng 360, ha? 180 lang. Kasi kapag nag-360, balik rin sa dati. Amen? So, kailangan 180 lang. Hallelujah? Hindi din pwedeng 90 lang. Kailangan 180. Okay. So, 180 degrees, God twisted the life of Apostle Paul. Mula sa pagiging persecutor, siya na po yung pine-persecute. Bakit? Tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. At that time, he has the letter from Sanhedrin. Amen po ba? This letter is a powerful letter. The Sanhedrin given him the authority and power to go and against to those Christians para po sila po ay usigin at ipakulong. Pero isang tinig ang nagsabi sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? That is the first time. Tingnan niyo po mabuti. Pakinggan natin mabuti ang salita ng Diyos. That is the first time that Apostle Paul hear the voice of Jesus Christ. The first time. First time niyang marinig ng ating Panginoong Jesus, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Nung marinig niya po yung tinig na yon, ang sabi niya, ano ang gagawin ko ngayon? Ano ang nais mong gawin ko? Ang sabi niya, pumasok ka sa Damasco. Makikita mo yung aking likod na si Ananias at magpapatong ka ng kamay sa kanya. Amen. Kayo po, sa tingin po ba natin sa oras na ito, nanampalataya ba si Apostol Pablo agad-agad sa ating Panginoon at that time? Nung tinawag ba siya ng Panginoon na ako si Jesus na yung pinag-uusig, pumasok ka doon sa Damasco at makikita mo yung aking lingkod na si Ananias at magpapatong ka ng kamay sa kanya. Ang tanong, nanampalataya ba agad si Pablo sa salita ng Panginoon? May tao po ba? Nanampalataya po ba agad si Apostol Pablo? Ano po, para kayong, hindi ko po sinasabing nanampalataya po ba kayo agad. Ang tinatanong ko po si Apostol Pablo, nanampalataya po ba siya agad? Bakit natatakot po kayo sumagot? Kasi alam niyo po ba, ang problema sa atin kung bakit hindi kayo makasagot, kasi inilalagay niyo kagad, kayo ang tinatanong, kayo yung nandun sa eksena. Ang tinatanong po si Apostol Pablo,
Nanampalataya po ba si San Pablo nang marinig niya po yung tinig ng Panginoong Jesus? Amen! Bakit kayo natatakot? Totoo po. Paano natin mapapatunayan? Because he obeyed the word of Jesus Christ. First time niyang nakilala ang ating Panginoon. First time niyang narinig na nangusap sa kanyang Panginoon. Pero sumunod siya. Eto na ang tanong. Kayo po ba? Kailan niyo po ba narinig ang tinig ng Panginoon? Year 2001, year 1991, year 2005, year 2017. Ang sunod na tanong, nanampalataya na po ba kayo ngayon? Si Apostol Pablo, kauna-unahang pagkakataon. Sabihin nga po natin, kauna-unahang pagkakataon. Amen. First time, nung marinig niya yung tinig ng Panginoon, naniwala ba agad siya? Amen. Hallelujah. Automatically, he obeyed Jesus Christ and he went to Damascus and find Ananias. Si Ananias mga at that time, natatakot eh. Ay, ayoko niyan, Lord, kasi yan yung taong umuusig sa amin at nagpapakulong sa amin at gusto kaming patayin. Hallelujah. Amen. Ang nakakalungkot, maraming mananampalataya, ang tagal na sa church. Ang tagal na niya narinig ang salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon, hallelujah, hindi pa rin nananampalataya sa salita ng Panginoon. I was really, sabi ko nga, Lord, nakakahiya kami sa harapan mo sapagkat si Apostol Pablo, dumating sa pagkakataon sa kanyang buhay na maraming pagsubok na naranasan niya. But he never said, I quit. I don't like na. Ayoko nang maglingkod. Iiwanan ko na ang pananampalataya ko. Ako, naranasan ko yun eh. Naranasan ko yung mag-quit na ako. Naranasan ko nung mag-umpisa, nung estudyante pa lang ako, ay ayoko dito magpapapastor. Parang mahirap maging pastor. Mag-abroad na lang ako. Tinatakasan ko ang Panginoon para akong para si Jonas. Tinatakasan ko ang Panginoon. Ayoko na Lord. Mag-abroad na lang ako. Pero hindi ako makatakas-takas eh. Alam niyo, kung buti na lang marunong mag-gwardya ang Panginoon, hindi ako makatakas-takas. Nung nagpastor na po ako, naglilingkod na ako sa Panginoon, napunta ako sa Santa Maria, Bulacan. Amen. That is my first mission, Santa Maria, Bulacan. Ang hirap kasi sobrang dry ng lugar na hindi ko alam kung paano mangangaral ng salita ng Diyos sa lugar na iyon. Kasi Santa Maria, Bulacan is very, idolaters. Sobrang idolaters ng Santa Maria, Bulacan. Kasi sabi ko, Lord, parang ang hirap nito. So sabi ko doon sa kasama ko, sa ministry, sabi ko, ikaw na yung gumawa nito, babalik sa Bible school muna ako, magpapa-equip muna ako sa Panginoon, kasi hindi ko kaya. 1 year before I graduate, bago ako makagraduate ng isang taon, yun, binigay sa akin ang ministeryo sa Aurora. Nung ibinigay naman sa akin ng Aurora, meron nga ako ministeryo, bahal na rin talaga ako ng Panginoon kasi hindi niya ako hinayaan na mawala ng ministeryo. Pero dinala niya ako sa isang lugar na napakahirap. At the time, sobrang hirap ng travel, ang layo-layo, tapos rough road. Sobrang hirap pumunta sa Aurora. Ngayon, mga nagpupunta sa Aurora, sobrang napakadali na. Pero kung noon po kayo pumunta, 1997, 1998, year 2000, naku, napakahirap po dyan. Pag umuulan, napakahirap. Hindi na talaga kayo, pagka umulan kayo, sigurado po kayo, mababalahaw. Kaya naranasan kong sumakay sa ibabaw ng jeep para hindi ka maalikabok kasi pag nasa loob ka, mas maalikabok, kaya mas maganda sa taas. Sobrang hirap, sabi ko, Lord, parang ayoko na, hindi ko na kaya. Ayoko na itong ministeryo nito. Amen. Pero hindi pa rin ako nakatakas sa Panginoon. Reklamo ng reklamo, pero dito kay Apostol Pablo, nakita ko sa kanya, first time niyang narinig ang tinig ng Panginoon. First time niyang nakilala si Jesus. Pero, sumunod ka agad siya.
Sabi mo nga sa katabi mo, first timer ka ba? Yung first timer dito, masasabi kong napakapalad mo. Kasi kung maririnig mo to, maaaring susunod ka na. Amen? Kasi ang Kristiyano, alam niyo po ba, ang tagal niyang sumunod. Amen? Hallelujah. Naintindihan niyo po ba ngayon ang problema? Ang hirap sumunod. Alam niyo kung bakit? Because sometimes we hear the word of men rather than we hear the word of Christ. Pero si Apostol Pablo po, kaya siya nagpa-submit. He follow Him and he submit himself to the will of God. Why? Number 2, his soul choose to hear the word from Christ. Mas pinili niyang pakinggan ang salita ni Kristo kaysa sa salita ng ibang tao. Tignan niyo po, Acts chapter 5, verse 29. No, Gawa 5:29. Ito po ang sabi niya Apostol Pedro. Datapwat, nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. No? Nakakatuwa yung pananampalataya ni Apostol Pedro dito. Amen po ba? This was the time. The first time din. Amen po ba? Tandaan po natin. Ito naman yung first time ni Apostol Pedro na iniwan na sila ng Panginoon because Jesus Christ was being ascended to heaven. Wala na silang inaasahang Jesus. Amen? Wala na silang inaasahang Jesus physically. Ang inaasahan na lang nila sa Panginoon ay yung pangako niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Anong pinanghawakan ni Apostol Pedro? Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. They choose. Your soul will be blessed. You have to find the wellness for your soul. Kapag ka lagi kang nakikinig sa sinasabi ng ibang tao kaysa sa sinasabi ng ating Panginoon, baka mapahamak ang iyong kaluluwa. Amen? But this time, if your soul will choose to hear the word of Christ rather than the word of men, then you find wellness for your soul. Nakita mo na ngayon sa iyong sarili yung kaginawaan, yung kasarapan ng iyong kaluluwa. Hallelujah. Hindi ko sinasabing hindi mo pakikinggan yung sinasabi sa iyo ng ibang tao, pero mag-ingat ka sa sinasabi nila. Kasi minsan, ang sinasabi ng tao, nanliligaw, nagbubuyo sa iyo para umalis, para iwanan yung pananampalataya, yung paglilingkod na ginagawa mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, sa totoo lang, mahirap po ang ministry ng follow-up. Kung nagpa-follow up po kayo, kung sasabihin niyo, Pastor, gusto ko po ang ministry ng follow-up, dapat matatag ang pananampalataya mo. Kasi kapag nag-follow up ka, dumalaw ka sa isang mananampalataya, nanghihina, nanunupaypay, di ba? Etong sasabihin niya kagad sa'yo, Sister, pasensya ka na, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, kasi ganyan. Anong isasagot mo sa kanya? Oo nga eh. Ako rin, napapansin ko yan eh. Kaya nga, parang ayoko na rin sa totoo lang. Nakikiano na lang talaga ako. Pinatutuloy ko na lang. Di po ba? Kasi nandun yung danger talaga. Kaya nga, mahirap mag-follow up hanggat hindi matatag ang pananampalataya mo. Kailangan alam mo, isasagot mo sa Kanya. Hindi ikaw yung matatangay niya, kailangan siya yung matatangay mo. Amen? Kaya si Apostol Pedro, ganun yung sinabi niya. Bago ang tao ang aming tatalimahin, ang Diyos muna. Hallelujah. Di ba kaya sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Laging inuuna ang Diyos. Peter and other disciples was being hindered to teach. Pinipigilan silang magturo, mangaral. Bakit? Bakit sila pinipigilan magturo at mangaral? Para mailigtas nila yung sarili nila, hindi sila makulong. Para hindi sila ma-persecute. Para hindi sila maparusahan.
Kaya sinabi niya po sa Pedro doon sa talatang binasa natin na ang Diyos munang pakikinggan namin bago ang tao. Kasi at that time, pinipigil sila, huwag kayong mangaral kasi makukulong kayo. Mapepersikit kayo. Sabi ko nga po sa inyo, yung mga alagad, iba yung iniisip ng mga alagad noon sa iniisip natin ngayon. Tayo, panay physical, material, amen po ba? Lahat iniisip natin. Na problema tayo. Pero ang problema ni Apostol Pablo, ang problema ni Apostol Pedro, yung gawain ng Panginoon, may pagpatuloy. Hallelujah. Sana dumating ang pagkakataon na ganyan din na maranasan ng mga mananampalataya. Na problema ang mga mananampalataya, hindi sa material, kundi problema sila kung paano niyang gaganapin ang kalooban ng Diyos. We need to hear. We need to prioritize to hear the word of God rather than the word of men. Peter chose to hear God's word and not the words of men. Bakit? Because Peter believes in the promise of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Kumbinsihin mo panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Sabi nung katabi, napansin mo yung katabi mo, nung sinabi sa kanya, panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Di ba? Bakit umiikot yung katawan samantala? Parang na-exorcist. Dapat sinabi kagad ng katabi, ano dapat sagot ng katabi mo? Amen! Alam nyo, kami ni Michael, kaya lang kami na-extreman dun sa, kasi hindi kayo umatid dun sa first session Nung nagkaroon dito ng pastor seminar, sa totoo lang, gusto ko na talagang itigil yung seminar. Sa totoo lang. Nung umpisa pa lang talaga, tumabi ako kay Brother Michael, medyo malapit kaming dalawa. Kaso, nung una, okay lang, kasi tinitignan ko, okay naman, evangelism. Pero nung pinagawa na sa amin, talagang hindi ko na kaya. Alam niyo po ba, kahit yung kapatiran nating foreigner, sabi niya, why the pastors? Sabi ko, hindi ko rin alam. Sabi ko, I don't know if that is really, Sabi ko, Lord, hindi ito yung sinasabi ng Panginoon, maggalak kayong lagi. Inuulit ko maggalak. Yung sa kanila po, kabaliwan. Kailangan daw tumawa ka ng tumawa. Asabang nagkikipag-appear ka. Nag-usap kami ni Michael, tama ba itong ginagawa natin? Nag-usap kami, tigilan na natin ito. Hindi ko na kaya. Dahil naniniwala ko, hindi masamang umiyak. Ang masama na kapag tapos umiyak, bibigay ka na. Iiwan mo na yung pananampalataya at paglilingkod. Di ba sabi ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos, ang pag-iyak ay tumatagal sa magdamag. Ngunit, galak ay dumarating sa umaga. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, umiyak ka. Pero pagkatapos niyan, tumawa ka. Amen? Bigyan natin ng pinakamalakas na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah! Hear the word of men, the word of God, rather than the word of men. Believes in the promise of God. Di ba? Si Pedro, si Pablo, pinangakuan ng Panginoon. And then, like them, pangawakan natin yung pangako ng Diyos. Amen. Sabi ni Pastor Jong, nung tumawag po kay Pastor Jong, sabi ni Pastor Jong sa akin, Pastor Manny, can I ask, what happened to the seminar? Pastor, that will be the last seminar that they will be going to conduct in our church. No, not anymore, sabi ko. Not anymore. Really? Kasi hindi ko na po talaga papayagan. Last time na yun. Kasi buti na lang hindi kayo umaten. Kasi kung umaten kayo, baka, ewan ko, buti nga natagalan ni Sister Jai. Na-overcome niya 2 days. Hallelujah. Pero sa totoo lang, wala naman talaga silang ibang ginawa kundi, ako ay makasalanan, katulad ni Kristo, di ba?
Ay ko, first session, second session, third session, fourth session, hanggang sa last session, yun ang tinuro. Hallelujah. Pero, kaya habang nagsiseminar dito, siniyasat ko mabuti, saan ba naggaling yung tinatawag na one-verse evangelism? Kasi yun ang kiniklaim nila, one-verse evangelism. Alam niyo po ba, kapag siniyasat niyo po yung, kayo po, pag uwi niyo mamaya, siyasatin niyo po sa Google, one-word evangelism, ang lalabas po, Amerika. Sila po ang nagpauso ng one-verse evangelism, one-verse evangelism. Sila po yung nagpauso. Hallelujah. Nung tinignan ko, hindi po ganun yung sa kanila. Yung sa kanila, ini-explain sa kanila na ito, kaya natin ginagawa ito, bakit natin ginagawa ito. Pero yung dito, iba po talaga yung nangyari. Kaya sabi ko, last na to. Anong sabi ng Panginoon? Hallelujah. Kaya nga po, di ba, in this downfall situation, si Apostle Pablo, yung downfall situation niya, sabi niya, he can choose to put himself in safety, di ba? Yung, iligtas ko na yung sarili ko, ayoko na, amin po ba? But instead, sabi nga dito, think about the wellness of his soul. Yun mismo yung tinignan niya. Kung ako yaalis sa gawaing ipinagkatiwala sa akin ng Panginoon, hindi ito makakatulong sa aking kaluluwa. And si Paul mismo dineclare niya, the one who will give him life. Amin po ba? Yung magbibigay sa akin ng buhay. Epeso, kabanatang 2, 4 hanggang 5. Ephesians chapter 2, verse 4 to 5. Amin po ba? Pakibasa po sa ating fruit projector, sabay-sabay. Ngunit ang Diyos, palibasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig, sa kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalapit ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. So si Apostle Pablo, alam niya, this God, amen po ba? That is for the sake of my soul. This is for the wellness of my soul. Hindi ko iiwan yung gawain. Hindi ko iiwan yung ministeryo pinagkatiwala sa, even though it is very hard. It is not very easy. But, he declared, there is God who will give me life. Kahit patay na ako, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng buhay. Church, sabi po dito, ewan ko kung ilagay ni our accomplishments will test our hearts. Lahat daw ng bagay na ating pong nagawa, naganap, na-accomplish, iyan yung sumusubok sa ating puso. Minsan nakakatakot. Gusto natin na maganap natin, gusto natin maging matagumpay, gusto natin magawa ang lahat ng bagay na meron tayo. But the question is, are you going to take the glory or not? Natutuwa ako dun sa kinanta natin kanina. For yours is the glory, for only in the name, for only in your name. Sa'yo lang. Sa'yo lamang kami magtitiwala. Are you going to claim the praise? All will remain humble through it. Mananatili ka bang mapagpakumbaba sa kabila ng accomplishments na nararanasan ng bawat sa atin? Because Apostle Paul have those accomplishments. Alam natin na marami siyang naging accomplishments. Pero kailangan na magkaroon tayo ng tinatawag na personal tests. Tingnan din natin yung sarili natin, suriin natin yung sarili natin. Kasi sometimes, alam niyo po ang nangyayari, kapag hindi mo sinuri yung sarili mo, sometimes other people will test you. Yung ibang tao ang magte-test sa'yo. Because in Acts 17 verse 18, isa po sa mga naranasan ni Apostle Pablo dyan, ay yung tinatawag na deserted by his friends. Amen po ba? Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Dahil sa kanyang paglilingkod sa harapan ng Panginoon. And he faced the anticipated of his death, yung kanyang magiging kamatayan. Mamamatay siya dahil sa paglilingkod niya, dahil dun sa gawain ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon.
Pero, ang pinakikinggan ng puso niya, I need to be humble before the Lord. Bakit? 2 Timothy chapter 1 verse 12. 2 Timothy chapter 1 verse 12, sabay-sabay, dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may, hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan. At lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yun. No? Tignan natin na si Apostol Pablo, amen po ba, desires that really crown, amen, of victory in his life. Amen. Alam ko po, yun yung hinahangad niya po sa Pablo, maging matagumpay. Pero dito, kinilala niya muna yung Diyos. Kasi kung bibigay po siya at kung hindi niya, kung bibitawan niya ng lahat at pababayaan niya yon, lahat ng ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, wala. Lahat ng pinaghirapan niya, mababaliwala. That's why, di ba, sabi niya doon, I'm not ashamed of the gospel. Romans chapter 1, di ba? Hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita. Para sa iba, ito'y kamangmangan. Pero sa ating nananampalataya, ito ay kapangyarihan. That's why, are you willing to take the shame for the gospel's sake? Tatanggapin niyo po ba yung kahit na kahihiyan for the sake of the gospel? Tandaan natin, all those things that you will do for the gospel, it is for the sake of the will of your soul. Sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Lahat ng ginagawa po nyo ngayon, lahat ng paglilingkod na ginagawa nyo ngayon, lahat ng yan ay para sa ikabubuti ng inyong kaluluwa. Amen? 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ikalawang Timoteo, kabanatang 4, talatang 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang puto ng katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad ng kanyang pagpapakita. Kung si Pablo, ang tanging hinihintay niya po yung tinatawag na puto ng korona ng katagumpayan. Sabi niya dito sa ating binasang talata, kung paano siya'y umaasa doon at ipagkakalob ito ng Panginoon, yan din ang ipagkakalob ng Panginoon sa mga naghahangad nito hanggang sa kanyang pagparito. Apostle Paul, his sole focus of what is in store for him. Ang mahalaga kay Apostle Pablo, yung ipagkakalob sa kanya sa huli. Amen po ba? That was the last. His soul focused on what is in store for him. Kaya nga, wala siyang ginagawa araw-araw kundi, Lord, bless my soul. Lord, bless my soul. Amen po ba? Lahat ng gagawin niya, kung siya man ay mangangaral, oh, this is a blessing for my soul. Kung siya man po ay mangangaral ng salita ng Diyos at maglilingkod, this is a blessing for my soul. That's why even though in bad situations, even though in hard situations, he continued. Why? Because he believes there is something that is really in store for him. Church, sa umagang ito, bago po ako magtapos, alam niyo ba kung bakit sa Baguio masagana ang gulay? Ano po ang sagot niyo? Alam niyo ba kung bakit masagana ang gulay sa Baguio? Lupa. Okay. Dahil sa lupa. Okay. At sino ba po? Dahil sa gamot? Ha? Klima. Sa klima daw. Sa weather. Okay. Agree po ba kayo doon? Sino pa po? Dahil sa igorot. Kasi masisipag po kaya igorot. Sobrang nila. Okay. But you know, ang tunay po na dahilan kung bakit po masagana ang gulay sa Baguio ay ito. Dahil maulam sa Baguio.
Ang ulap po ang siyang nagpoprotekta sa lahat ng gulay sa Baguio. Kaya kahit wala pong ulan na nararanasan sa Baguio, nagiging sagana pa rin po. Di ba? Nagkakaroon ng tinatawag na El Nino. Pero sa Baguio, bakit hindi nagbabago yung nasaganang ani nila dun sa gulay? Because of the clouds. Kasi kahit na hindi umuulan, yung clouds na yon ang nagsisilbi po na kapag dinaanan, nadaanan na po ba kayo ng clouds? Nakaranas na po ba kayo na madaanan ng clouds? Kapag nadaanan po kayo ng clouds, mapapansin niyo po yung damit ninyo, basa. Sobra po. Kaya po pala yung mga igorot laging naka-jacket. Kaya pag pumunta po kayo sa Benguet, ang dingding ng mga bahay, yero. Bubong nila yero, dingding nila yero. Kasi kapag dinaanan po sila ng ulap, kahit walang ulan, mababasa po. Kapag ang nilagay po nila plywood, marurupok, mabubulong. Amen. Ngayon, tatanungin ko po kayo, kapag may clouds po ba, maliwanag, madilim? Ulitin ko. Kapag meron po bang ulap, maraming ulap, madilim, maliwanag? Madilim. Tama, madilim. Di ba? Kasi nga, nakocover niya yung liwanag ng araw. Tama po? Alam niyo po ba, ayaw natin ng dilim. Gusto natin liwanag lagi. Pero hindi mo alam na yung dilim na yun pala ang magbibigay at magsasariwa sa iyo. Magbibigay sa iyo ng kasariwaan. Katulad ng mga gulay sa Baguio. Amen. Kaya sila, di ba, araw man, gabi man, naka-jacket sila. Hallelujah. Kasi alam nila na anytime dadaan yung ulap. Tayo ayaw natin ng ulap. Gusto natin lagi sunshine. Tama ba? Kasi bakit? Gusto natin laging masaya, pero hindi mo alam, yung mga ulap na yun na nagdadala ng kadiliman, yun ang magdadala sa iyo ng hamon para ikaw ay manaliwa. Lahat ng problema na nararanasan natin, maybe it represents clouds. Amen? Clouds yan. Madilim. Nagbibigay sa iyo ng kadiliman. Hindi ka nagiging masaya. Amen po ba? Maaring nalulungkot ka because medyo hindi maganda yung kalalagayan mo. But, behind those clouds, dun sa clouds na yun, merong tubig na nagbibigay sa iyo. At kapag ito'y nadaanan ka, mananariwa ka. Hallelujah. Nakita natin ngayon yung kahalagahan ng clouds. Ngayon, makita niyo yung kahalagahan ng problema, pagsubok, pag-uusig na nararanasan niyo sa inyong buhay. If you have a clouds in your life, then it brings water. Hallelujah. Yun pala yung magbibigay sa akin ng tubig kahit na walang ulan. Amen po ba? Pero, lagi ako mananariwa. Dahil doon sa mga clouds na nararanasan ko sa aking buhay. Si Pablo, maraming clouds. Pero masaya siya. Sabi niya, magdala kayong lagi. Inuulit ko, magdala kayo. Bakit? Kasi lagi siyang sariwa. Lagi niyang nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. Lagi niyang nararamdaman yung salita ng Panginoon. Amen po ba? It is well for my soul. Diba? Sabi ito bilang isang conclusion, it is well for my soul to choose to hear God's word rather than the words of men. Amen. Simula ngayon, kung gusto mong hanapin na pagpalain ang kaluluwa mo, mas piliin mong pakinggan ang salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Hallelujah. Sabihin mo nga sa katabi mo, piliin mo ang salita ng Diyos. O, ano sagot ng katabi mo? Ganun na naman. Hallelujah. Pag may sinasabi ka sa katabi mo, umiikot yung katawan. Sabi mo dapat, Amen. O, ulitin mo ulit, piliin mo ang salita ng Diyos. Because it is well for your soul. Hallelujah! Yan yung ikagiginhawa ng iyong kaluluwa. Pangalawa, to remain in God's love and trust Him. Kung gusto mo mapagpala yung kaluluwa, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo ngayon yan. Piliin mo ang manatili ka sa pag-ibig ng Diyos at magtiwala ka sa Kanya.
Ang sabi ng seminar, Amen, Amen, Amen! Hallelujah. May sumigaw ba ng Amen sa katabi? O sabi, Amen. Hallelujah. That is really the wellness for your soul. Number 3, test your hearts in all your accomplishments. Kasi kapag meron kang natatapos, meron kang nagaganap, meron kang nagagawa, masaya. Pero kailangan mong i-test yung puso mo. Nanatili ba itong mapagpakumbaba? Nanatili ba itong masunurin? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, lagi mong subukin ang iyong puso. Iba na napilitan, amen pala. You always test your hearts. And lastly, focus on what God is in store for your soul. Merong ipinangako ang Diyos. At ang ipinangako ng Panginoong yon ay tutuparin niya. Gagawin niya sapagkat hindi marunong magsinungaling ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, panghawakan mo ang ipinangako ng Diyos sa iyo. This is how to find wellness for your soul. Amen? Nakita po natin, iyan yung mga bagay na makatutulong para lumago ang ating kaluluwa. Bigyan na po natin ang pinakamalakas sa palakpakan ng ating Diyos sa Lord. Hallelujah! Yan yung mga bagay na makatutulong sa atin. Hallelujah! Kaya, kung meron ng clouds ngayon sa inyong buhay, thank the Lord. Pasalamatan mo pa, Lord, salamat sa mga clouds na ito. Ito ang magbibigay sariwa sa akin ngayon. Hallelujah. Kaya kung may kadiliman man dumarating sa buhay ninyo, then, thank the Lord. Lord, salamat, may clouds na naman. Amen? Parang ayaw nyo, ha? Tandaan mo ninyo, kaya pala, okay, bilang pagtatapos, nung ang ating Panginoon ay nananalangin kasama ng mga alagad, ano yung dumating sa kanila nung nananalangin ang ating Panginoon? Sunshine o clouds? Clouds. Diba? At doon sa ulam na yon, may nagsalita. Anong sabi ng salita? Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulunan. Church, kapag nakita ng Panginoon na pinapahalagahan natin ang ating kaluluwa, in those clouds na darating sa inyo, ang maririnig ninyo, this is my son whom I love and well pleased. Ibig sabihin, kahit na anong pinagdaraanan yan, hindi yan sumusuko. Kahit na anong nararanasan yan, hindi yan umaayaw. Nagpapatuloy yan. Kaya iyan ang anak ko na lubos kong hinalulunan. Kaya we need the clouds. Amen po ba? Sabi nga po natin 3 beses, oh my soul, receive the clouds. Oh my soul, receive the clouds. Oh my soul, receive the clouds. And oh my soul, receive the clouds. Amen! Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Again, can we sing the song, Bless the Lord, O my soul? I want you today to really, kayo mismo ang mag-declare ng blessing sa inyong kaluluwa. Sabi kasi ng inaawit natin, aawit pa rin ako sa iyo kahit mayroong kadiliman. Sabi dyan until the evening comes, I will sing to the Lord. Ang sabi ng Panginoon sa 2nd stanza, you're rich in all your love. Your anger, di ba? Yung galit daw ng Panginoon, napakasimple lang at laging nawawala. That's why I will continue to bless my soul. At doon sa bandang huli, sabi niya, maaring malapit ako sa kamatayan.
Maaring kukunti na lang aking panahon, pero, sabi niya, patuloy ko pa rin pagpapalain ang aking kaluluwa. That's why today, kung di natin nararanasan na habang inaawit ito sa ating worship service, ngayon, maranasan natin ang mensahe. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. Oh, the sun comes up. The sun comes, yes, God. Beside You, amen. Beside to sing Your song. Praise the Lord. Whatever amen. Let me be singing when the evening. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. I worship Your holy name. For You're rich in love, and You're rich in love. Amen. For all Your goodness, I will keep on singing. Hallelujah! 10,000 reasons for my heart to bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey! Praise the Lord. And oh my soul, I worship Your holy name. And on that day, church, and on that day, with my strength, the end goes near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise. Oh, let us shout to the Lord. 10,000 years and then away. Yes, Lord. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, and worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Hallelujah! Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. And oh, my soul,
worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Ama namin Diyos, thank you for letting our hearts to find wellness for our soul. Panginoon, sometimes we don't want darkness of clouds comes into our way. Pero pinatunayan mo sa amin ngayon na yung clouds na yun ang magbibigay kasariwaan sa amin. And to be thankful for those tests will prove our faith and our service to you. Panginoon, huwag mo kaming pababayaan. Tulad ng sinabi ni pinangako mo kay Pablo, hindi kami dapat matakot sapagkat ikaw ay sumasa amin. Panginoon, hayaan mo, Ama, nagabayan mo ang bawat sa amin. Makita namin, Panginoong Diyos, ang aming sitwasyon na laging tinatanggap at pinaprioridad ang iyong mga salita. Ikaw ang mag-usap sa amin. At hayaan mo manatili kami sa iyong pag-ibig at lagi namin suriin ang kalalagayan ng aming mga puso. At sa huli, Panginoong Diyos, makita namin ang aming mga sarili na laging naghihintay sa mga bagay na ikakakalobo sa amin. Salamat po sa mga pangako ito. Salamat po sa iyong mga anak na nakinig ng iyong mga salita. Uwi kaming matagumpay, Panginoong Diyos. Uwi kaming taglay ang pag-ibig mo. Uwi kaming taglay ang biyaya mo, Panginoong Diyos. Sapagkat ikaw ang laging sa amin. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bigyan natin ang pinakamalakas sa palakpak ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah. And we all be seated. Praise the Lord. Always find wellness for your soul. Yan lamang po yung tanging nag-mensahe ng Panginoon sa atin. Anything that really happens in your life, find wellness for your soul. Lagi niyo pong alalahanin na yung kaluluwa niyo, ingatan ninyo at lagi niyo pagpalain. We can give now our special pledges to the Lord, special offering to the Lord. We proclaim you are true. Standing here in Jesus. We raise you up in our praise. In that we worship Him. Let us all stand, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Yes, God. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and say for the last time. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Yes, oh Lord. Amen. Oh, come, Lord
Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord.